Good morning po, Kuya Melvin, at sa lahat po ng mga kapatid natin ngayon pong umaga. Happy Midweek po sa lahat. Talagang maulan ngayon, no? Medyo maambon, mahirap mag-exercise ngayon, mag-jogging-jogging, pero pwede sa loob ng bahay, sabi nga ni Kuya Melvin. So ngayon po ang ating pag-aaralan, impluwensya ng makadiyos na mga magulang. Yan. Ano kaya ang impluwensya ng makadiyos na magulang? Marami at malaki ang impact mga kapatid, lalo na sa mga anak. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay kami patuloy na sumasamba at dumadalangin, Panginoon. Amin pong nilalapit ang aming mga sarili. Kami makasalanan at kayo po ang aming tagapagligtas at wala ng iba. Amin pong dalangin, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayon. Mga magulang ay nawa ang bawat isa sa amin ay maging makadiyos upang maka-impluwensya sa mga anak. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong key text, Deuteronomy 4:9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo sa iyo, ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. So sabi po dito, ang mga magulang ay dapat ingatan ng kanyang sarili. Bakit? Dahil ang number one kalaban ng magulang ay ang kanyang sarili. Siyempre, no? Sabi po dito ng banal na kasulatan, maging masikap sa pananampalataya. So, yun po ang pinaka-point niya na ang mga magulang ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon para ang mga anak ay ma-guide din sa Panginoon. Kasi nga naman, papaano mo mag-guide ang iyong anak sa Panginoon kung ikaw ay wala naman sa Panginoon, di ba? So, ngayon, may mga dinidicate tayo ng mga bata na talagang idinidiin natin na yung mga magulang, kailangan ilapit nila ang kanilang anak sa Panginoong Diyos. Pero ang number one talaga doon, ang mga magulang, no, ay mapalapit lalo sa Panginoong Diyos. So dito, sabi dito sa mga makalangit na dako, sa lahat ng mga magulang na nag-aangking naniniwala sa malapit na pagbabalik ni Kristo, ay may pinagkaloob na banal na gawain ng paghahanda na maging handa sila at ang kanilang mga anak na salubungin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Yan ang pinakamaganda mga kapatid, no? Yung mga anak natin, maihanda natin sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na makita ang mga magulang na gawin ang responsibilidad ng buong puso para sa Kanya upang walang pagsalungat sa gawain na Kanyang ibinigay sa kanila upang gawin at nang maunawaang malinaw ng ating mga anak at kabataan ang kalooban ng Diyos tungkol sa kanila. Yan ang responsibilidad ng mga magulang, mga kapatid. No, maipakita ang kalooban ng Diyos sa kanila, sa mga bata. Yan ang number one na responsibilidad ng mga magulang. Bukod doon sa pag-provide ng pagkain at kanilang mga pangangailangan sa buhay. Ang number one na responsibilidad ng magulang, maihanda, maipalapit sa Panginoong Diyos ang mga bata, mga anak. Dapat nilang matutunang labanan ng masama at piliin ang katwiran, natalikuran ng kasalanan at maging matapat na mga lingkod ng Diyos na handang ibigay sa Kanya ang pinakamataas na paglilingkod sa buhay. Yan po mga kapatid ko, number one na dapat nating gawin para sa ating pong mga anak, no? Na sila makilala nila na labanan ang kasamaan at piliin lagi ang katwiran ang tungkol sa Panginoong Diyos. Yan po ang number one na dapat na matutunan ng mga bata na ang mga anak piliin nila na sa Panginoon lumapit mga kapatid. Piliin nila na paglingkuran ang Panginoong Diyos. Yan ang pinakamataas na gawain sa buhay. Ano man na maging kurso o kulin ng inyong mga anak, ang lundo pa rin ay
paglilingkod sa Panginoon. Maging doktor man yan, maging nurse man yan, no? Maging engineer man yan, o ano pa man, paglilingkod sa Panginoon yung dundo. Mga kapatid, kahit ano pa man ang kanilang tahakin sa buhay. Kakaunting mga magulang ang nakakaunawa kung gaano kahalaga ang magbigay sa kanilang mga anak ng impluensya ng makadiyos na halimbawa. Totoo yun mga kapatid ko, no? Kaunti lang yung mga magulang na yan na nakakaunawa. Kaya maswerte po kayo kung isa kayo sa nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Kung kayo ang isa sa mga nakakaunawa na kailangan ihanda ang mga anak sa ikalawang pagdating ni Jesus. Gayunpaman, higit ito mabisa kaysa sa utos. Walang paraang higit na epektibo sa pagsasanay sa kanila sa tamang linya. So, paano mo mag-guide ang iyong anak sa tamang linya? Walang ibang paraan kundi ituro sila sa Panginoong Diyos. Pero kung sarili mo lang, kung ikaw magulang, mag-iimbento ka ng sarili mong linyada, sarili mong pang-guide para turuan ng iyong mga anak, meron pa nga prinsipyo na, ako ang magulang niyan. Ako ang dapat magturo kung ano ang tama at mali. Tama nga naman yun, ikaw ang magulang. Pero dapat alamin mo kung ano yung talagang tama na tungkol sa Panginoong Diyos. Yun ang ituro mo. Ngayon, kung hindi tungkol sa Diyos ang ituturo mo, ang pang-guide mo, hindi yan tama. Mali yan. Isasama mo ang iyong anak sa kademonyuhan o sa impyerno. Kailangan yung anak natin, maisama natin papunta sa langit na bayan, papunta sa ating Panginoong Diyos. Maihanda natin sa ating Panginoon. Talagang maglilingkod na tapat sa ating pong tagapagligtas. Dapat magkaroon ang mga bata at kabataan ng tunay na huwaran sa paggawa ng mabuti kung magtatagumpay sila laban sa kasalanan at magpapasakdal ng Kristiyanong pag-uugali. So dapat ganyan ang maging asal ng mga bata. Kaya ang problema, paano magkakaroon ng asal na Kristiyanong pag-uugali kung ang magulang wala namang Kristiyanong pag-uugali, di ba? Dahil lang reflect lamang yung mga anak sa magulang. Ganyan po yan mga kapatid. Dapat matagpuan ang huwarang ito sa buhay ng kanilang mga bagulang. Ayan, yan ang sinasabi natin, huwaran ng mga bagulang. Kung papasok sila sa siyudad ng Diyos, mayroon dapat magpakita sa kanila ng daan. O totoo naman talaga yun, ano? Kung sila ay pupunta sa Panginoong Diyos, kailangan may magpakita ng daan. Kailangan mayroong magturo sa kanila kung paano lumakad. Ang pwede dyan ay yung mga magulang. Ang dapat dyan ay yung mga parents. Yan, sila yung magiging huwaran. Sa pamumuhay na makadiyos at matuwid na buhay sa harap ng kanilang mga anak, ayan, maaring gawin ng mga magulang na malinaw at matuwid ang gawain sa harap nila. Pero kung ang mga magulang mananampalataya, tapos nagrereklamo sa gawain ng church, nagrereklamo sa ganito, sa kapatid, sa ganyan, ganun din pag narinig ng mga anak, magrereklamo rin sila sa church. Di ba? Magrereklamo rin sila sa mga iba rin ang tingin nila doon sa elder. Kaya kapag magkwentuhan kayo mga magulang, huwag kayo magkwentuhan sa harap ng pagkain o sa harap ng iyong mga anak. Naririnig kayo na nagrereklamo kayo sa church, nagrereklamo kayo sa pastor, nagrereklamo kayo sa elder o sa ibang kapatid. Naririnig yan ng inyong mga anak. O kung marinig nila, ano mag-i-impact sa kanila? Di ba? So kinakailangan ng mga magulang talaga maging aware dito na purely ang kanilang ituturo sa mga anak ay tungkol sa Panginoong Diyos. Yan. Number one talaga, napaka-baselan ito ng pagiging halimbawa. Kasi kayo po ang unang tagapagturo eh. Kung baga sa school, kayo ang unang teacher. Kung baga sa church, kayo ang unang pastor ng inyong mga anak. Nais ng Diyos na ang mga magulang sa kanilang mga anak ay maging mga kinatawan ng mga prinsipyong inilalatag ng kanyang salita. So, yung prinsipyo ng Panginoong Diyos, yung prinsipyo ng banal na kasulatan, maging prinsipyo ng mga anak. Ganyan din magiging prinsipyo ng magulang. Kapag ka ang mga magulang ay puro ang isip nila ay paglilingkod sa Panginoong Diyos ay napakaganda. Ganon din yung mga anak, magiging mapaglingkod sa Panginoong Diyos. So mayroong isang pamilya na kilala ko dito sa Nueva Ecija na talagang ang mga anak ay naglilingkod. Maraming mga anak na naglilingkod sa Panginoong Diyos. At makikita mo kung bakit naglilingkod sa Diyos yung mga anak dahil yung magulang naglilingkod din.
Pero may mga anak din na naglilingkod sa Diyos kahit na yung magulang nila hindi naglilingkod sa Panginoon. May mga ganun na na-convert. Sila yung mga ano na nasa tamang gulang na nun nung sila ay nabautismuhan. May mga ganun talaga. Meron din naman yung magulang naglilingkod, pero yung mga anak, hindi naman na naglilingkod sa Diyos. Choice na ng mga anak yun. At saka, talagang tigas na ng ulo ng anak mo pagka ganun. Ano. O, ibig sabihin, may tama na silang pag-iisip. Pero ang maganda doon, wala kang magiging panghihinayang, wala kang pagsisisi mangyayari kung ipinakita mo naman sa kanila ang maglingkod sa Panginoong Diyos. Kung itinuro mo naman sa kanila ang Panginoong Diyos, kahit na mag-iba sila ng landas, wala kang magiging regret. Bakit? Naituro mo eh. Di ba? At may sarili namang pag-iisip yung mga anak. Di ba? Yung mga bata ay may sarili namang pag-iisip. Hindi na natin hawak ang kanilang kaisipan. Ang mahalaga doon, na ituro natin lahat. Katulad ni Apostol Pablo, iiwan niya yung isang iglesia sa aklat ng Acts. Ang sabi niya, ha? Na ituro ko na sa inyo ang lahat ng dapat ninyong matutunan. Kayo na ang bahala na paglingkuran ng mga tao. Di ba? So panatag na ako na ituro ko na lahat sa inyo. So ipanatag natin ang ating sarili. Wag naman nating sisihin bilang isang magulang ang ating sarili. Kung yung anak natin na pariwara sa kabila ng itinuro natin sa kanila ang salita ng Panginoong Diyos. No, kung ang anak naman natin hindi naglilingkod sa Diyos, pero naituro naman natin ang lahat tungkol sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng halimbawa sa kanila. Huwag tayo malungkot. Bakit? Ano't ano pa man, may impact ito sa kanila. Ano't ano pa man, magkakaroon ito ng liwanag sa kanilang buhay. At ang banal na espiritu ay hipo sa kanilang puso sa tamang panahon at sila maglilingkod din sa Panginoong Diyos. Di ba? Basta keep on praying pa rin. Talagang patuloy pa rin manalangin. Maging mabuting halimbawa pa rin. Kasi nakikita naman yan ng mga anak eh. Bagamat parang ngayon ay ayaw nila, no? May ano pa sila, meron pa silang busy pa sila sa kanilang sariling buhay. Later on, sa tulong ng Panginoon, basta manalangin lang na walang pati, di ba? Maraming ganyan na mga magulang. Sabi dito, nais ng Diyos na ang mga magulang sa kanilang mga anak ay maging kinatawan ng mga, ayan, binasa natin, ang mga pag-iingat sa paa ng kanilang mga anak sa makitid na landas ay nangangailangan ng matapat na pagsisikap. So matindihan, matapat na pagsisikap at patuloy na pananalangin katulad ng sinabi natin kanina. Ngunit posibleng maturuan ng mga bata at kabataan na umibig at maglingkod sa Diyos. Yan. Posible sa pamamagitan ng panalangin at pasikap na pagtatapat. Yan lang ang sekreto. Bagamat ngayon may mga matigas ang ulo, ngayon parang ayaw sumama sa paglilingkod, maging masikap na magtapat sa Panginoong Diyos at patuloy na manalangin bilang isang magulang. Ipanalangin ang inyo pong mga anak na balang araw sila rin ay maging tapat sa Panginoong Diyos, sila rin ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan ang pinakamaganda dyan. At alam nyo mga kapatid ko, ang pagiging makadiyos na impluensya ng magulang ay napakalakas. Dahil kanilang tatanawin ito, no? Pagka nawala yung mga magulang, kanilang titignan ito. Dati yung magulang ko ganito, ganyan. 'Di ba? Makikita nila, basta huwag lang tayong susuko sa mga magulang. Maalala kasi ng mga anak kahit na may mga sarili ng buhay, di ba? May sarili ng pamilya. Maaring ikintal ang mga prinsipyo ng katwiran, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito, kaunti doon, hanggang maging kasang-ayon ng isip at kalooban ng Diyos ang mga hangarin at hilig ng puso. Yan yung sinasabi. Bagamat kaunti lang yung nakikita nila, paunti-unti, dahan-dahan lang yung pagtuturo, maiipon ito sa puso't isipan mga kapatid. At ito ay matututunan din ng mga anak na paglingkuran ng Panginoon. Kapag naunawaan ng mga ama at ina ang responsibilidad na nakaatang sa kanila at tutugon sa mga panawagan ng Espiritu ng Diyos para sa napabayaang gawain ito, makikita sa mga tahanan ang mga pagbabagong ikatutuwa ng mga anghel. Yan mga kapatid, ano? Kapag naunawaan ng magulang ang kanilang responsibilidad na mapalapit ang anak sa Panginoong Diyos, unti-unti mga kapatid, makikita yung pagbabago sa loob ng tahanan. Unti-unti. At matutuwa ang mga anghel, syempre, at lalo na ang ating pong Panginoong Diyos. Basta kahit yan ay dahan-dahan, kahit yan ay paunti, mga kapatid, kahit yan ay
hindi masyadong mabilis agad yung pagtuturo. Hindi mahusay yung pagtuturo. Basta itinuturo natin sa Panginoong Diyos sila. Mas maigi na yun kaysa hindi nagtuturo sa mga anak, di ba? Magkakaroon ng pagbabago pa rin sa kanilang buhay unti-unti. Bigla na lang tayong ma-surprise na, alam mo yun, may magulang na nawala na lang sila sa mundo. Hindi nila nakita yung mga anak nila na napalapit sa Panginoon. Hindi nila nakita na yung mga anak nila naglingkod sa Diyos, nawala na sila sa mundong ito sa kabila ng pagsisikap, may mga ganun eh. Pero who knows, mga kapatid, na pagdating doon sa langit, makita ninyo yung mga anak ninyo kahit hindi sila nagtapat nung kayo nabubuhay, di ba? O pagdating naman sa langit, nandun din sila. Maikikwento nila na, nanay, tatay, nung ikayo ay nawala, ay nabuksan ang puso't isipan namin na maglingkod sa Panginoong Diyos. Hindi natin hawak ang buhay, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang yung pagiging makadiyos bilang isang magulang. Tuloy-tuloy lang yung pagtuturo. Tuloy-tuloy lang yung pagiging halimbawa. Tuloy-tuloy lang yung panalangin dahil ang banal na Espiritu ng Panginoong Diyos tuloy-tuloy din sa paggawa sa puso ng bawat tao na yung kahit gaano katigas, kahit gaano katindi, ay talagang lalambot yun sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At sabi dito, ayan, tapos na pala yung ating devotional. Sabi pa dito sa ating text, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Bakit? Kailangan ingatan ang sarili. Baka ikaw na magulang, bigla kang mag-backslide naman. Kapag ikay nag-backslide at bumigay naman at nawala sa pananampalataya, kawawa naman ang mga anak natin. Di ba? Na sila ay makasama rin natin sa pag-backslide din. Ano nang mangyayari doon? Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Ibig sabihin, maging sa iyong apo kasi sa mga anak ng iyong anak di ba? So, ikaw kung may apo ka, ituro mo rin sa Panginoong Diyos. Ituro mo rin sila sa Panginoong Diyos. Ayan. Kung minsan, yung anak mo, hindi mo nadala sa Panginoon o naturuan mo, pero hindi naman nag-active ngayon, bumawi ka na lang sa apo mo. At least yung apo mo, madala mo sa Panginoon, di ba? Makikita yun ng iyong anak. Anak ng anak ng anak mo yun. Apo, yung pinaka-apo mo. Basta iingatan mo ang iyong sarili, iingatan natin yung sarili natin pananampalataya. Na huwag makita ng ating mga anak yung ating kahinaan spiritually. Yun. Huwag makita ng mga anak yung ating panglulupaypay. Yan. Maaring yung hinanakit natin sa church, naririnig ng anak natin, baka yun yung dahilan kung bakit sila rin ay hindi basta-basta maglingkod sa Panginoon. Maaring ganun. Kinakailangan ay ingatan din ang ating sarili, sabi dito ng banal na kasulatan. Kailangan talagang magsikap sa Panginoon. Yan yung talagang pinaka sinasabi dito ng banal na kasulatan. Maaring yung reklamo natin sa Diyos, naririnig ng mga anak natin. Kaya may hindrance na sila ay maglingkod din sa Panginoong Diyos, di ba? Bagamat ikay active. Kaya sabi dito, ingatan ang iyong sarili. Be careful din sa ating mga sinasabi at ipaparinig sa ating mga anak. Pero all in all, mga kapatid, ang impluensya ng makadiyos na magulang, bagamat may pagsubok sa buhay, malaking impluensya at impact ito sa ating pong mga anak. So magandang umaga po sa inyo at happy midweek mga kapatid. At may mga birthday celebrant tayo. Happy birthday po sa ating pong mga kapatid. Yan, lalo na kay Sister Minette, yan, asawa ni Brother Melvin. Ayan, ganyan din po ang happy birthday din po sa kambal, sila Sister Vilma Barsibal at sa kakambal niya. Yan, at si Sister Nora del Rosario at sa kanyang kambal din. Tama ba? Magkambal na itong dalawa na ito. Happy birthday po sa inyo. At siyempre sa anak ni Sister Imelda Liena. Happy birthday po mga kapatid. Sa lahat po ng ating po mga kapatid dito. Sino ba may birthday? Liena pala. Akala ko tablada dito sa Quezon. So, pero happy birthday po sa inyo at nakikiramay tayo sa kila Sister Ria. Ayan, sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa.
Akala namin noon ay magaling na siya pero ayun pala ay mayroong lung cancer stage 4. So yun, isama natin sa panalangin sila Sister Rhea diyan sa taga San Manuel, Quezon, na sila ay comfort ng ating Panginoon sa mga oras na ito. At ang pag-asa nagmumula sa Panginoong Diyos ay talaga maisabuhay nila mga kapatid sa panahon na ito na mabigat. So ngayon ay tayo ay makikinig ng awit at mananalangin sa pamamagitan po ni Brother Melvin. So ibigay na natin sa kanya ang pagkakataon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umaga na ito na kami ay inyong muling sinamahan, ginising ng malakas ang aming pag-iisip. Kayo ang aming nahanap sa umaga na ito. Salamat sa mga paalala patungkol sa aming responsibilidad sa aming mga anak, na inyong kagustuhan na amin sila ay turuan ng inyong kalooban. Tulungan niyo rin po kami na aming maipakita sa kanila, maging isang halimbawa sa kanila kung paano na sumunod po sa inyo, kung paano maging masunurin sa inyo, upang sa ganun sila rin naman ay maging gumaya sa amin sa kanilang mga gawain. Salamat sa bawat umaga patuloy na kami nakakakonek sa inyo sa pamamagitan ng live devotional na ito at saka panalangin, at patuloy naman kami samahan sa aming pamumuhay sa pang-araw-araw, na aming hindi mapabayaan ang aming mga anak sa kabila ng aming kabisihan sa paghahanap buhay, kabisihan sa aming mga ginagawa, lalo sa kabisihan sa paglilingkod. At nawa ay patuloy na bigyan kami ng magandang komunikasyon, upang sa ganun sa pamamagitan po nito kayo ay aming maisama sa komunikasyon na ito, na ang inyong habilin para sa aming mga magulang sa kabubuti ng aming mga anak. Ito po ay napakagandang paalala. Salamat po sa inyong kabutihan, ngunit sa kabila na inyong pagmamahal, ito kami pa rin ay mamakasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais po namin sama sa panalangin una-una yung comfort sa family nila Sister Rhea dyan sa San Manuel, Quezon, sa pagpanaw ng kanyang mahal sa buhay. Siya po ay inyong samahan, comfort ng kanilang pong pamilya. Alam po namin na malungkot ang mawala ng mahal sa buhay, ngunit alam din namin na inyong pangako ay palagi nariyan upang kami ay mamuhay ng mapayapa pa rin sa kabila ng kalungkutan na ito. Pagkaloob po sa kanilang pamilya ang kanilang mga pangailangan sa sandaling ito, lalong higit ang kanilang matatag na pananampalataya, na patuloy pa rin silang magtiwala at magtapat po sa inyo sa kabila ng ganitong makita nawa nila ang liwanag ng isang bahagi ng ganitong kaganapan at hindi ang kadiliman. At ngayon din namin nasama sa panalangin ng pasalamat ng may mga kaarawan sa araw na ito. Una-una si Sister Minet Bilasano, yung aking kapartner. Salamat po at siya ibinigay niyo sa akin. Salamat at siya ibinigay niyo ng karunungan na makita ang tama at mali. At salamat din po sa mga pagsubok na pinagdaanan namin sa buhay. At hanggang ngayon kami naging matatag, at dalangin namin patuloy na kami maging mas matatag pa sa mga darating na panahon. At tulungan kami sa aming araw-araw na pamumuhay, kayong aming unahin, hindi ang aming pangsariling kagustuhan. Dalangin din namin ang kambal na Sister Vilma Barcibal at Sister Nora del Rosario, ay patuloy niyo silang samahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at patuloy na nagpapasalamat din sila sa kanilang mga taon na nagdaan na kanya iningatan, at ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ito ay nagpatatag sa kanila hanggang sa panahon na ito. Pagkalooban niya pa po sila ng maraming blessings ng mga talento, pang sa ganun siya ay makapaglingkod pa rin po sa inyo patuloy at makapagtiwala sa inyong mga pangako. At ngayon din aming dinadalangin ang pasalamat sa kaarawan din ni Sister Crisel J. Liena sa kanyang edad ngayon. Ay salamat po sa mga taon na nagdaan, kanyang pinagdaanan sa kanyang pag-aaral at sa patuloy na kanyang pamumuhay. Ay samahan niyo po siya patuloy kasama na kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa kanyang mga plano ay siya po ay inyong samahan na ito ay maging matagumpay, maisama niya po kayo sa inyong plano, pang sa ganun siya hindi mapalayo at mapalapit lalo patuloy po sa inyo.
at ang kanyang mga gagawin ay maging kalooban po ninyo at kalalago ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. At kayo din sa amin mga pagpapatuloy ng panalangin, amin dinadalangin patuloy ang iba pang mga prayer request ng aming kapatiran. Pastor Cobre ang aming panalangin para kay Sister Angel Prianesa. Siya po ay ipuin ninyo na yung mapagpagaling na kamay, malakas na resistensya, at makita niya ang inyong pagmamahal, dakilang pagpapagaling sa kanya, at may kwento rin naman niya ito sa iba. Amin din sama sa panalangin yung tatay ni Ma'am Jamie na may sakit. Palakasin po ang kanyang kalagayan, kalusugan, at ipuin siya ng inyong pong mapagpagaling na kamay. Ganyan din ng fast recovery para kay Kuya Arman sa araw na ito. Amin dinadalangin siya patuloy na mabilis siya makarecover, malakasin ang kanyang resistensya sa kanyang ginawang operasyon, ay siya ay mabilis na makabalik sa kanyang paa upang sa ganun makapatuloy sa kanyang mga gawain. Amin din patuloy na sinasama si Sister Ana Rosbel Hermino Tolentino sa kanyang pagtitreatment. Samahan pa rin po siya patuloy sa kanyang mga pangailangan, patuloy po itong ipagkaloob sa kanila. At kayo din sa amin sinasama sa panalangin ang pamangkin ni Sister Nympha Rivera na si Rafael Bandejas. Patuloy pa rin namin siya ay kasama sa panalangin na fast recovery, kagalingan ang aming dalangin sa kanila. Ipagkaloob din po ang kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga gawain, Children's Evangelism, BBX, sa iba't ibang lugar dito sa aming nasasakupan. Ngayon din ang Place to Worship na Bible Center dyan sa Santa Rosario. At amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga leaders ng simbahan, mga pastors, mga elders, mga nangunguna sa gawain, mga leaders ng district conference, mga sa hospital, eskwelahan, mga kapatiran namin, mga aming mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga pipili na leaders dito sa aming teritoryo. Nawa ito ay maging matagumpay at maging malago ang aming nasasakupan. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na apektuhan ng bagyo ngayon, ay patuloy naman sila isamahan sa kanilang recovery at mga binaha, ganyan din ang mga kalusugan ng bawat isa na maging matatag sa malamig na panahon na ito. At aming patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga may karamdaman na sa aming listahan ang tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanyang pamilya, si Brother Rudy na malayo rin sa kanyang pamilya, nagtatrabaho sa malayo, Sister Aisa, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy Paa, at ng iba pa. Kalakasan din at kagalingan at fast recovery. Yan Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Jaime Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, Baby Josiah, si Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, Sister Feli Domingo, Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes, Brother Munti, Sister Ana, Christopher Omali Codere, Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, na siya po ay may malubhang kalagayan. Ang lahat po ng mga pangalan na ito, kasama ng di namin nabanggit at ang iba pang mga laman ng aming mga puso at isipan ay patuloy namin sinasama sa panalangin sa umaga na ito. Alam po namin ang nangako sa amin ay tapat, kaya't kami ay hindi nagdududa kailanman. Ipagkaloob sa amin ang aming kalooban ayon sa inyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.